Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ang araw po pala ngayon mga kasari ay araw ng Biyernes. So kakakuha lang po ni Sir Marcel ng ating mga order. At ang date po ngayon ay June 28, 2024. So for today's video, another business tips na naman po ang i-share ko sa inyo. At ang i-share ko po sa inyo ay simple tips para lumago po yung inyong sari-sari store. Alam ko po mga kasari, madalas ko na po itong mai-vlog pero hindi naman as in weekly. As in, hindi naman din buwan-buwan, ganyan. Parang may papalapit guys. So, storytelling lang tayo ng very light mga kasari. So, ako ay nag-start ng aking sari-sari store way back 2018, October 29. At nag-start lang po ako mga kasari sa puhunan na 4,200 pesos. Na sa ngayon, kapag ibinili mo yon ay ilang box lang yon at talagang baka tagtatatlong klase lang na mga paninda ang mabili mo, hindi pa kumpleto. Sa panahon kasi nung 2018, hindi pa masyadong sobrang taas na mga bilihin. As in, mababa pa. Yung mga kape nga noon, 99, 98 pesos, 97, 94 ang isang Thai. Pero ngayon, 128, 125 yung mga isang Thai ng kape. Ang laki talaga guys ng itinaas ng mga puhunan ngayon ng paninda. So, paano nga ba natin, kung mag-start tayong magtayo ng sari-sari store ngayon, paano nga ba natin ito mapapalago? Una sa lahat mga kasari, kahit pangit po yung inyong location, kahit medyo loob, kung mababa po yung inyong pagpepresyo, as in hindi naman palugi, yung mababa ng piso, 2 piso sa mga kakompetensya ng tindahan, dadayuhin po talaga kayo ng mga customer. At tested ko na po yan mga kasari. Like, marami na nagsasabi ng mga customer. At yung pinaka-latest, yung isang babae, bumili kahapon guys ng sigarilyo. Tinanong niya si Marlboro Blue kung magkano daw ang aking bentahan. Sabi ko 9 pesos. Sabi ay buti pa dito mura kasi dun nga daw sa isa ay 10 pesos. Tapos bumili din siya ng Camel, tinanong din niya kung magkano. Sabi ko 6 pesos. Sabi mura dito ang sigarilyo. Sabi niya ganun. So kahapon yun guys. Tapos kaninang umaga dito na rin siya bumili ng sigarilyo. Kaya guys, mahalaga sa mga customer natin yung mababang pagpepresyo. Yun guys yung number 1. Second, sa panahon ngayon guys kung paano natin mapapalago. Siguro yung medyo kumpletuhin nyo na. Kumpletuhin nyo na yung inyong mga paninda. Meron kayong bigas. Mga basic needs meron ka. Meron ka na rin GCash. Meron kang yelo. Kasi hanapin yan halos kumpleto na dapat. Yung kapag naghanap si customer, yung meron sa tindahan mo, like gamot, 'di ba? Mga ganyan, mga essential, kailangan 'yan. And frozen foods, 'yan madalas din yang hanapin, itlog, 'di ba? Dapat hindi tayo magpawala niyan. Talagang hanapin ang itlog, noodles, kape, 'yan, mga basic needs. So, kapag kumpleto kasi guys, parang one-stop shop ang isang sari-sari store, yan yung makakatulong para dumami yung inyong customer. Subukan na rin yan mga kasari. So, kapag dumami kasi yung inyong customer, andyan na yung dadami na rin yung benta nyo, ganyan. Tapos, unti-unti na kayo nakakapagdagdag ng paninda kasi medyo nadagdagan na si puhunan nyo kasi nga tumutubo na kayo. Doon yung mapapansin mga kasari na parang medyo nalago na yung sari-sari store ko. Kasi nga, kung i-compare nyo nung nag-start kayo, makikita nyo na madami na siya. Yung pagkaka-display, 'di ba? Talagang mapapansin nyo po yan na may difference. And yung third naman mga kasari is yung paano lalago. Huwag nyo pong istakin yung benta nyo sa wallet. I-rolling nyo po agad yan. Ipamili nyo po agad yan. Yan yung pinaka-third. Kasi ganyan guys yung ginagawa ko ngayon sa sari-sari store. Diba dati may nakakapansin. Laging baka-bakante yung aking mga paninda. Ngayon guys, hindi ko na inaantay ang Pure Gold para maka-order at ihintayin ko pa yung delivery na minsan delay pa. Kapag may ubos na dito at alam ko pong sobrang fast moving, talagang inuutusan ko na si partner or kaming dalawa ang namimili kay Dali. Kung meron mang item na yon kay Daddy. Talagang namimili na agad kami.
'Diba? Ano pang saysay yung may motor kami kung hindi naman namin gagamitin, 'diba, sa aming negosyo. Kaya yun din kasi yung number one reason, guys, kung bakit bumili kami ng motor is para makatuwang namin dito sa sari-sari store. Kasi nga sobrang hirap din mga kasaring mamili. 'Di ba? Dati halos sa isang linggo nakakailang pamili tayo. Ang bibigat naman, sumasakit na yung mga balikat ko, balakang ko sa pamimili. Kaya ayan yung pinaka number one reason para katuwang namin dito sa sari-sari store. So ayun, wag nating i-stockin ng ilang araw yung benta ng ating tindahan. Ipamili po agad natin yan or i-rolling po agad natin ng mga paninda. At least nakikita po natin, 'di ba, na andyan yung benta na palitan na agad ng paninda, 'di ba mga kasari? So ano pa ba? Ito kasi guys, on the spot na vlog. Wala, hindi ako naglista dito guys. Kasi noon, 'di ba, 4,200 na puhunan. Kung isipin niyo sa panahon ngayon mga kasari, ilang box lang yan kapag nakapamili ka kay Pure Gold, nakaka-order naman ako ng 4,000 plus, 'di ba? Minsan dalawa lang na malaking box, minsan tatlo, ganyan. So kung ipupuno mo 'yon, yung halagang 'yon, tapos ngayon ka mamimili sa taon na 'to, talagang baka isang halera lang yan na ganyan. Sobrang konti lang. Pero nung panahon ng 2018, medyo madami-dami na 'yon mga kasari kapag namili kayo nung time na yon. Kasi magkano lang pansit kanto noon? Parang ano lang yata, parang 11, 12, ganyan yung pansit kanto nung time na yon. So ano pa ba? Para lumago is yung time po ng pagbubukas ng ating tindahan at pagsasara. Dapat consistent po talaga tayo sa time. Lalo na kung 5 AM po tayo nagbubukas, dapat always po tayong 5 AM nagbubukas or mas agahan pa po natin. Wag po tayong malilate. Kasi tatatak po yan sa utak ng ating mga customer. Siyempre tatandaan nila yan. Kapag kunwari maaga pasok nila sa trabaho, ganyan. Dapat 4:30 pa lang naka-prepare na yung babaunin, ganyan. Lalo na kung alas 5 yung pasok, 'di ba? So dapat before or alas 6 ang pasok nila, dapat mga 5 ganyan, open ka na. Kasi meron talaga mga morning person, mga kasari na maaga talagang nagigising. Lalo na bigas, kailangan yan guys. Lalo na kung hindi nakabili sa gabi. Umaga, maghahanap agad yan ng, alam ba dito ang bukas ng tindahan, ganyan. So, kailangan guys ay maaga tayong magbukas ng tindahan. Kaya ako guys, talagang inaano ko talaga na alas 5 ko kasi kami hindi naman nagpapalate ng sara dito. Minsan nagsasara kami before 8, minsan naman 8, minsan naman lagpas ng 8, pero bihira lang yon. Kasi mga kasari alas 7 wala na masyadong bumibili talaga dito. Iba yung mga tao dito sa amin guys, 'di ba? Unlike sa ibang lugar, alas 7 napakarami pang tao sa labas. Dito guys, dahil medyo liblib pa, wala na talaga, wala na kayong makikitang naglalakad sa kalsada. Medyo malungkot nga dito sa aming lugar, ganon. So ano pa ba, siguro kasama na din doon mga kasari is yung makitungo tayo na maayos kay customer. Alam niyo yun guys, kasi first impression last. Kunwari first time lang bumili sa inyo tapos nasungitan nyo pa, hindi na po yan babalik. And ako naman bilang tao, hindi ako perfecto. Meron ako talagang mga customer na nasusungitan. Syempre tao lang tayo, iba-iba yung mood natin everyday, lalo na sa umaga. Kaya ayaw natin ng makukulit na customer, kaya minsan nasusungitan natin. Tao lang tayo, di ba? Nagkakamali. Pero wag niyo yun gagayahin guys, kasi mawawalan talaga kayo ng customer. So yung pakikisama kasi sa customer ay dapat laging all right, 'di ba mga kasari? Pero hindi naman yung as in maglalabas ka na sa kanya ng mga sama ng loob, ganyan. Kasi diyan po kayo dadalihan naman ng uutangan po kayo kapag alam ng may friendship na kayo, ganyan. Uutangan na kayo. Kaya wag po tayo masyadong makipag-close sa ating mga customer para makaiwas po tayo sa
salitang utang. So, yun po mga kasari, simple tips para lumago ang inyong sari-sari store. Siguro sa una pa lang, isama ko na rin guys yung pagpapautang. Talagang, hindi ko alam guys kung mapapanindigan niya ng iba. Pero maaari sa una pa lang na taon, wag muna kayo magpautang. Kasi, andyan yung tatansyahin nyo pa yung tao, kikilalanin nyo pa, palalaguin nyo pa yung sari-sari store nyo. 'Di ba? Kung malakas ba sa area na tinayuan nyo ng sari-sari store. So, I think, wag muna kayo guys magpautang. Kasi ako, nung nag-start ako guys ng mga unang taon, nagpapautang naman ako pero sa mga kamag-anak. Pero alam nila na, syempre, kakaunti lang noon ng paninda mo. Tutubuan naman sila ng konting hiya, 'di ba? Kung papatagalin pa nila ng isang buwan yung utang nila. So, wala naman. Medyo okay naman ng mga unang taon. So, ayun guys, yun lang yung mga simple tips para lumago po ang inyong sari-sari store. And sama ko na rin po na dapat sa lahat po na yan, mahalaga pa rin po ang sipag at tiyaga kapag tayo po ay nagtayo ng tindahan ng sari-sari store. Kasi pagod-pagod talaga tayo bilang isang tindera kapag meron tayong tindahan. Kaya kung papasukin nyo po ang sari-sari store business, dapat handa po kayong i-dedicate yung time nyo sa inyong sari-sari store. So, dito ko na rin mga kasari tatapusin ang aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye!